Good morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sa mga sulok man tayo ng ating mundo, ay daro umaga dyan, hapon o gabi, sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kabayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At importante mga kabayan ay hindi tayo mawalang pag-asa at saka mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw, okay? Well, syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balatang YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoon, mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy blessed Sunday sa ating lahat. Sana maganda ang ating gising ngayong umaga at saka merong maraming energy ang ating aura. Okay ba mga kabayan? So before tayo mag-start po ng ating talakang ngayong araw, i-greet muna natin ating mga kabayan, mga solid viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nandito po sa listahan mga kabayan, i-greet natin ang happy birthday si Ma'am Josephine Martinez. That is greetings from Sir Edgardo Canonigo. I-greet rin natin ang happy birthday si Ma'am Janen Harpy Di Guzman. Greetings from Jero Ghostman Vlogs. Happy birthday also kay Lara Jane Cortez Alensonoren. Greetings from Sir Romeo Alensonoren. And happy birthday kay Ri Agulia Roset. Siya ang wife ni Sir Ernesto Roset. So again, happy birthday po sa lahat ng mga kabayan nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Also, pasalamatan ating mga kabayan yung nagbigay sa atin kahapon ng super chats during po sa ating premiere ng ating vlogs kahapon. Di ba, unnews mga kabayan? Saka nag-try na ako kahapon na ginawa kong premiere ang ating video or ating vlogs. Pero merong konting problema mga kabayan. Mamaya explain ko yan. Saka, pasalamatan mo natin si Ninita IB, nagbigay sa atin ng super chat na 320 Japanese yen. Okay, so ngayong araw mga kabayan, meron po tayong mahalagang pag-uusapan. Ako po yung mananawagan dito sa mga loyalista, mga totoong loyalista, at doon po rin po sa mga Marcos supporter, mga totoong Marcos supporter. Kasi meron pong nagpapanggap mga kabayan at kilala natin sila. Alam nyo, dumadami na sila ito na mga nagpapanggap ng mga loyalista mga kabayan. Marami dyan, marami po akong na-encounter at marami pong nagko-comment sa atin, marami pong nagkukontak kay Sir Ivan. Iniingganyo na si Sir Ivan mga kabayan na bumaliktad. Mag-ingat tayo doon sa pag-usap sa kanila kasi baka kayo mauto mga kabayan. Kasi yung mga ganong tao na nagpapanggap po, hindi sila totoong loyalista. Kasi alam nyo yung totoong loyalista mga kabayan, ang word po na loyalista is by heart ho yan. Dapat kung ikaw ay loyalista, may niwala ka at meron kang trust dito sa plano ng ating Pangulo na si PBBM. Dapat merong trust mga kabayan. Pero ang nangyari dito, madali kagad silang maniwala doon sa mga ipinakalat ng mga fake news ng ibang tao. So sila po hindi totoo na mga loyalista mga kabayan. Nagtatago lang sila sa likod ng pangalang loyalista para sila dito ay makapangbudol ng iba. Alam niyo, marami kong na-encounter kasi nga mini-message na si Sir Ivan. Sabi na, Sir Ivan, isa akong loyalista. Pero nagising daw siya mga kabayan kasi hindi na niya nagustuhan ang mga ginagawa ngayon ni PBBM, na ating presidente. Hindi niya gusto yung mga plano daw ni PBBM, lalong-lalo na sa kanyang asado mga kabayan si F. Elisa. So nung binanggit niya na pinangalanan niya si F. Elisa na Lisa Smugs, well, alam ko na kung saan galing ang kanyang information mga kabayan or sino dito ang naglagay ng tai sa kanyang utak. Walang iba, si Hitad. Maraming nagsasabi dito at maraming nagtatanong kay Sir Ivan, bakit ko daw tinitira itong si Maharlika mga kabayan? Alam nyo, madali lang po sagutin ho yan kasi si Maharlika, anyways, yung iba, yung mga alipores niya, walang kwenta naman kasi yun eh. Bakit? Kasi ang pinaka-main po na naglalabas ito ng mga fake news at pinaka-main nila na kinukuhan ng data dito, itong si Maharlika mga kabayan. So siya po ang main dito. So dapat
lang po natin siyang i-correct ang kanya mga fake news. Kasi siya po'y makakapanghikayat pa dito, makapag-influence po na ibang tao, baka malalagyan rin po dito ng tae ang kanilang utak makabayan. Alam nyo naman po itong si Marlica. Delikado ho yan makabayan kapag babayaan ho natin. Diba? Nag-guess ba si Sir Ivan? At saka hindi ko rin po pinapansin yan si Marlica kapag walang tumatawag sa atin or walang nahingi sa atin ng tulong na sabi lang, Sir Ivan, pakisagot po itong si Marlica. Meron pong nag-forward sa atin ng video makabayan. At saka mamaya pag-usapan natin si Marlica. So bakit nga ba ako nanawagan sa mga lolista, saka dito rin po sa mga Marcos supporter at pati rin po doon sa mga matitino na mga Duterte makabayan? Kasi I'm very sure, alam nyo na po ang balita. Kasi ating AFP chief natin na si General Romeo Browner, di ba mo siyang inilabas po na statement makabayan or sa kanyang speech the other day doon sa Mindanao, kung saan sabi niya na meron dang mga personnel, mga ex-military personnel na kung saan nagpaplano dito na patatalsikin po si BBM sa pwesto. At itong mga tao dito nanghihikayat po ng ibang mga military men, yung mga active mga kabayan. Pero alam nyo, kalaunan, parang binawi niya mga kabayan, sabi niya, misquoted daw yung kanya pagkasabi at iba daw ang inilabas na balita doon sa mga media, which is correct po ang kanyang sinabi mga kabayan. Totoo yan. Di ba maraming sabi dito, lalong-lalo na si Hitad mga kabayan, sinabi niya ni Hitad na fake news daw itong si Browner, para bakit niya binawi kagad na samantalang sinabi niya na meron dang pagbabanta dito, isang destabilization efforts na nangyari or plot pa nga ang sinabi nila noon. Di ba nakita ba natin yung mga ibang mga captions na mga ibang vlogger, pati rin po doon sa mga media makabayan, ang pinakauna lang ginamit na word is destabilization plot. Pero hindi po destabilization plot ang sinabi ni Browner makabayan at meron akong bidensya na ipapakita mamaya. So totoo po ang sinabi ni Browner. Hindi siya hindi siya nagsisinungaling makabayan. Kasi ngayon, 'di ba, kinuyog siya ngayon ng mga tao or ng mga alipuris ni Hitad. Fake news daw itong si Browner. Kasi alam nyo, doon kasi sa vlog ni Hitad, sabi niya parang pinagtakpan pa niya yung mga alleged po ng mga ex-military men na kung saan nanghihikayat dito para patalsikin po or magkaroon dito ng destabilization efforts para mapatalsik si PBBM. I think you already have the idea kung sino po yung general na yon or mga general na yon at saka sino rin po itong retired colonel na sinuportahan po ni Hitad makabayan na mag-against dito sa gobyerno natin. Kilala natin sila kung sino po yung nagkaroon dito ng rally last September 21 mga kabayan. Alam mo natin yan at yun po yung sinuportahan ni Hitad. Kaya si Hitad mukhang parang naalarma dito na nalaman kagad dito ng mamayang Pilipino na meron po siyang sinuportahan na may planong patasikin dito si PBBM. Alam ho yun na Browner, pero hindi niya pinangalan na makabayan kung sino po yung mga ex-military niyon, pero mamaya papangalanan natin yan. Don't worry. Kasi meron kong i-correct po sa vlog ni Hitad mga kabayan. So pag-usapan rin po natin, ito rin nangyari dyan kung merong natakot dito sa merong plot na nangyari kay PBBM doon po sa mga ex-military men po na nanghikayat dito na ibang tao, nanghikayat dito na mga active po na mga military men na para patasikin po si PBBM, magkaroon dito ng destabilization plot. Alam nyo, meron pang mas delikado dyan mga kabayan. Sir Ivan? Yes, meron pong delikado talaga at mamaya pag-usapan natin yan kasi meron po ditong involved and I'm very sure siya po dito ang pinaka-main at siya po dito ang amo ng lahat na nagpaplano na patalsikin si BBM sa kanyang pwesto. Meron makabayan. Ito po yung delikado talaga. At saka pag-usapan rin po natin, ito rin tungkol po sa update kay Japan PM or Prime Minister Kishida kasi marami siyang good news na dala makabayan. Maraming good news talaga and this is a good news sa lahat ng mga Pilipino. Siyempre, marami pang iba. Alam po si Sir Ivan, palagi tayong meron dalang bawal ng mapasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so siyempre before tayo mag-start makabayan, welcome, kumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumusta rin makabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalist.
At syempre, nandyan rin po makabayan nating DDS all over the world. Heart ng makabayan, lalong-lalo na maraming salamat sa Uniteam supporters! And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga supporters to ni Sir Ivan, mga sugid to Sting Channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok to Sting Channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay mga kabayan, so ito po yung regarding kahapon sa ating palaro. Yung ating question for the day mga kabayan. Alam nyo, di ba, tinisting ko lang kahapon na makaroon dito ng premiere ang ating vlog mga kabayan. Napansin ba natin, maraming yung sabi na, na live daw. Actually, yung premiere, hindi naman yan live mga kabayan. Live lang, magkaroon dito ng mga chats. Pwede kayo mag-live ng chats mga kabayan. Pero ang aking vlog, ano yun, pre-recorded lang ho yun. Katulad po dito sa nakita ninyo. Ang problema, tinisting ko nga na premiere mga kabayan. Di ba, marami pong sumagot kahapon sa ating question for the day at lahat makabayan tama ang kanilang sagot. Yes, tininan ko yan isa-isa. Meron lang problema kung sino ang nanalo makabayan. Bakit Sir Ivan? Okay, ganito kasi nangyari. 'Di ba kapag premiere or live, dalawa kasi yung magiging comment section makabayan. Napansin ba natin 'yan? Meron pong live chat reply, meron din doon na standard na comment section makabayan. Yan katulad diyan sa baba. So nung nag-question na ako, nagsabay kasi lahat sa baba. So of course, normally magsabay ho 'yan. Lalo na sa during na po sa aking question makabayan. So hindi ko na ma-determine kung sino ang unang sumagot. So ako po hihingi dito ng pasensya. Very sorry. Wala kong i-pick po kahit saan dyan na yung manalo makabayan. So very sorry talaga. At ngayong araw, sisiguraduhin ko na meron na pong manalo makabayan. Okay? So I am very sorry. So mamaya, antabayanan natin ating question for the day. Siyempre, merong premyo ho yan. Sa ating mga bagong pasok dito, sa mga bagong santa dito sa ating channel, meron po tayong palaro dito at meron na pong ibigay na ayuda si Sir Ivan kapag masagot mo ang ating question for the day, okay? So, una sa ating pag-uusapan mga kabayan, dito muna tayo sa good news. Bago tayo pumunta doon sa mga mainit na mga balita at saka mangbubuljack tayo, syempre dito muna tayo sa slide po ng mga informations na kung saan good news po sa mamayang Pilipino. So, for more details, let's watch this! Para mapalakas pa ang puwersa ng Pilipinas sa pagbibigay proteksyon sa ating pambansang interes, pangako ng Japan. Japan will continue to contribute to the enhancement of the Philippines' security capabilities, thereby contributing to regional peace and stability. Bukod sa Pilipinas, sinabi ng Japan Prime Minister na mahalaga rin sa kanilang mapalago pa ang kanilang kooperasyon sa buong Association of Southeast Asian Nations. Kaya naman, nasasabik na rin silang mag-host ng ASEAN-Japan Commemorative Summit sa Tokyo bago magtapos ang taon. In the commemorative summit meeting in December, we will jointly formulate a vision to create a new era of sustainable and prosperous development together while building trust for the next generation. Maging ang mga usapin ukol sa ekonomiya, kalusugan, turismo at kalakalan na ungkat din ng Japanese leader. Pangako pa niya hinggil sa Build Better More program ng administrasyon, makakaasa ang bawat isa na patuloy nila itong susuportahan. Through the 600 billion yen public-private assistance announced in February, which runs through March next year, we will continue to support economic and social development in line with President Marcos' Build Better More program. Sa mga nagdaang panahon, aminado si PM Kishida na marami ring pagsubok na pinagdaanan ang Pilipinas at Japan. Pero ang mahalagaan niya ngayon, naabot na ng dalawang bansa ang golden age ng magandang samahan. Looking back over the long history of our bilateral relationship, it has not always been smooth sailing.
And today, the relationship between Japan and the Philippines is stronger than ever. Bago magtapos ang special joint session, buong puso namang nagpasalamat ang mga leader ng Kongreso sa Japanese leader. On behalf of the Philippine Senate, we express our deepest gratitude to His Excellency Prime Minister Kishida Fumio. The reverence and hope for our shared future. Today's discourse fortifies the bridge between our great nations. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Ikinatuwa naman ng mga senador ang tulong at pangakong inilatag ng punong ministro para sa bansa. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, sa gitna yan ng magandang pagkakaibigan ng bansang Japan at Pilipinas. Japan is one of the closest friends of the Philippines to date. In terms of ODA, siya po ang pinakamataas na Overseas Development Assistance Fund na binibigay po sa atin dito sa Pilipinas. At napakarami pong mga kumpanya na pagmamayari po ng Japan na nandito po sa ating bansa. In other words, they are one of the contributors to a high growth rate. Ikinatuwa rin ng mga mambabatas ang naging laman ng mensahe ni Prime Minister Kishida, katulad ng pangakong tulong sa Pilipinas. Biro mo, 600 billion yen ODA funds, Official Overseas Development Assistance Funds. May kasama pa siyang 12 barko para sa ating Coast Guard. At yung kanyang commitment na itutuloy po yung napakagandang kooperasyon ng Japanese businessmen dito sa ating bansa. So talagang nakikita po natin that Japan is a best friend to the Philippines. Para palakasin pa ang pagbabantay ng Pilipinas, magbibigay ang gobyerno ng Japan ng mga kagamitan sa Pilipinas, tulad ng 12 barko sa Philippine Coast Guard. Malaki rin ang ambag ng Japan sa ekonomiya ng Pilipinas. Halimbawa, ang ginagawa ngayong kauna-unahang subway system ng Pilipinas na may tulong mula sa Japan. Sinabi rin ni Kishida na nagkasundo na sila ni Pangulong Bongbong Marcos na simulan ang formal na negosasyon sa Reciprocal Access Agreement ng Japan at Pilipinas, nakahalin tulad ng VFA o Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Amerika. We are very happy na very supportive po the government of Japan. Matapos sa Kamara, naging abala sa iba pang aktibidad si Japanese Prime Minister Kishida Fumio at kanyang delegasyon. Nagpunta siya at ang commandant ng Japan Coast Guard sa punong tanggapan ng Philippine Coast Guard sa Maynila. Kinilala ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang mga kontribusyon at suporta ng gobyerno ng Japan sa PCG. Mas paigtingin daw ang pagtutulungan ng Coast Guards ng dalawang bansa. Napag-usapan din daw ang kooperasyon sa West Philippine Sea. Saglit din nag-inspeksyon ng punong ministro sa depot site ng Metro Manila Subway Project sa Valenzuela. Pinondohan ng Japanese government ang naturang proyekto na may habang 33 kilometers at magkakaroon ng 17 stations mula Valenzuela hanggang NAIA Terminal 3. Okay, so napanood ko rin po sa interview ng kanyang sekretary ni PM Kishida Makabayan, yung babae na interview siya kahapon, na kung saan itong project na to ay all in all, I think nakita na po lang sa balita na umabot po ng 4.1 billion US dollar yata lahat mga kabayan. Pero ito pa hindi pa final lahat. Mag-final ito this coming February mga kabayan. Also madagdagan rin po ito kasi gustong tutulong po yung Japan sa Pilipinas mga kabayan. Tungkol dito sa infrastructure, tungkol dito sa sa paragkagamitan po ng ating ECJ, handang tumulong ang taga-Japan mga kabayan. Isipin niyo yan, meron ng initial tayo na 600 million Japanese yen. So magkano ho yan i-convert sa sa Philippine money mga kabayan? Di ba ang laki na ho niyan? So ang sinabi dito ng secretary ni PM Kishida, sabi na sa mga proyekto daw, gusto nila na hindi lang po nila pabayaan kapag ibigay na nila yung pera mga kabayan or yung para sa mga projects ay hayaan na lang po yung Pilipinas na magtrabaho diyan, hindi mga kabayan. Ang sinabi ng secretary ni PM ng secretary po ni PM Kishida, sabi niya na babantayan daw nila yung mga proyekto. Bibisitahin daw mga kabayan. So which means kung natatrabaho po yung mga kabayan natin diyan sa project po na bigay ng taga-Japan, meron rin pong taga-monitor yan na taga-Japan mga kabayan. So yan po ang maganda para hindi dito maasa-asa lang po yung mga proyekto katulad po sa mga nangyari sa mga dumaan po ng mga administrasyon mga kabayan. Marami pong natulong yung Japan pero hindi kasi lahat na materialas mga kabayan or hindi ginawa lahat.
You know what I mean. Alam niyo na po, di ba, merong proyekto po na ipinatigil po ni PBBM kasi nga parang nakurakot mga kabayan. So, sa pagkataon na ito, gusto nila na mamonitor na po nila yung mga proyekto mga kabayan. So, ganun po talaga kadesidido natutulong ang Japan sa Pilipinas, and that is good news mga kabayan. O, di ba? Ganun po ka-close ang bansang Japan sa Pilipinas. Okay, so dito na tayo sa issue po ni General Browner mga kabayan, na kung saan itong si Browner kinuyog ngayon ng mga aliporis ni Hitad kasi siya daw ang fake news dito. Bakit daw binawi ni Browner ang kanyang sinabi na kung saan meron dang pagbabanta dito, meron dang destabilization plot na nangyayari, pero di ba sabi ni Browner misquoted daw sa mga kabayan, misquoted siya dito at iba po ang sinabi ng taga-media doon sa mga inilabas lang mga reports, which is totoo niya mga kabayan. Napapansin ba natin earlier na mayroong plot po na term ang ginamit ang mga media, pero pansinin nyo ngayon, nag-iba na ang kanilang caption mga kabayan. Pinalitan na nila. Samantala, yung panahon na nagsabi dito si Eduardo Anyo mga kabayan, meron nang sinabi siya dito na misquote daw itong si General Browner. Bakit nga pala na misquote sa mga kabayan? Kasi nga, di ba, kung isipin natin, meron na dito mga nagpaplano na patalsikin si PBBM. Ang kadalasan nating marinig na ganyan is destabilization plot mga kabayan. Magkaiba naman kasi yung destabilization plot at saka yung destabilization efforts mga kabayan. Yung destabilization plot na term, which means nandyan na po yung plano. Ang kulang lang mga kabayan is pindutin lang po yung red button para mag-alert na sila at saka para mag-execute na lang mga kabayan, which means nandyan na. Ang ibig sabihin po ng destabilization efforts, which is yan po ay nagpaplano mga kabayan, nanghihikayat pa lang sila. So iba yung plot kaysa dito sa effort. Naintindihan ba natin? So yan po ang explanation ni Browner mga kabayan, which is I agree talaga. So for more details, let's watch this. Ibinunyag ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na may mga naririnig umanong mga ugong na destabilization efforts laban sa Administrasyong Marcos. Pero paliwanag ngayon ni Browner, mali lang anya ang pagkakaintindi sa kanyang naging pahayag. Walang destabilization plot. Nakatutok si Bernadette Reyes. Marami po tayong naririnig ngayon masasabi natin mga destabilization efforts. May mga nagsasabi na dapat palitan ang ating Pangulo dahil sa maraming rason. May mga nagsasabi na dapat ay magkaroon ulit ng kudeta. And sadly, some of them were former officers of the Armed Forces of the Philippines. At nakausap ko yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please, do not involve the active personnel of the Armed Forces of the Philippines. Kaya panawagan ko sa ating mga kasundaluhan, officers and enlisted personnel, huwag tayong sumama sa mga ganitong mga movements. Maraming nag-encourage, hinihikayat yung individual members natin. Once we find out that any one of our active personnel are involved in this, we will act swiftly but judiciously. Okay? So huwag na. Huwag na tayo mag-isip. Maawa na tayo sa ating bansa. Let's give our country a chance to move forward to progress. Ito ang isiniwalat kahapon ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Change of Command Ceremony ng Western Mindanao Command sa Zamboanga City. Pero ngayon, sinasabi ng hepe ng AFP, misquoted o mali raw ang pagkakaintindi sa kanyang sinabi. It was taken out of context, no? I did not mention about destabilization plot, no? Kasi pag sinabi nating plot, parang plano na ito na i-execute na lang, no? So, ang sinabi ko during my statement was that may mga naririnig tayo na mga ugong-ugong ng
mga destabilization efforts, no? Yun yung specific word na ginamit ko. So I did not use the word plot. Nirerespeto raw niya ang mga retired officer ng AFP. Pero nag-ugat daw ang mensahe niya sa mga anyay panawagan noong September 21 sa mga sundalo na sumama sa mga kilos protesta. Ipinaalala lang daw niya sa mga tropa ang kanilang sinumpaang tungkulin. Yung oath na kinuha namin, no? Seriously, that we would protect the Constitution and the duly constituted authorities at hindi dapat kami sumasali sa kahit na anumang mga movements, no, na meron dyan. Tiniyak din ng AFP na walang dapat ipag-alala ang publiko. I can tell you that there is no security threat to be worried about. The Armed Forces of the Philippines is a professional organization. We follow the law, we follow the chain of command, and we are loyal to the Constitution. Ayon naman kay National Security Advisor at retired General Eduardo Anyo, may mga anyay healthy and passionate na talakayan ang mga retiradong military officer. Maging mga kritisismo sa ilang polisiya ng kasalukuyang administrasyon, pero bahagi raw ito ng demokrasya. Wala raw destabilization plot. Magmamatsyag din daw ang security sector at handang umaksyon laban sa mga banta sa pambansang seguridad. Ang PNP wala raw nakikitang dahilan para magkaroon ng destabilisasyon. I don't see any reason for any destabilization. So far, on our side, wala. There is no reason. Pero aminado si Acorda na dati raw nagkaroon ng issues sa panukalang Military and Uniformed Personnel o MUP Pension System Act. Wala siyang ibinigay na detalye kaugnay nito, pero naayos naman na raw ito matapos nilang makipag-usap sa Kongreso. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makunan ng panig ang Malacanang kaugnay nito, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Okay, so na-mention doon ni Browner Makabayan na yung mga ex-military men daw, na mga retired na may ranggo, mga official po ng AFP, na kung saan meron nagpaplano dito na patalsikin si PBM. Di ba nagkaroon pa nga sila ng rally last September 21, Makabayan. So kilalang kilala ho natin. Even though hindi niya pinangalanan, pero kilalang kilala niya kasi nakausap Makabayan. Di ba sinabi niya, kinausap niya. So ang isa sa listahan na nandyan, kilalang alam ho natin Makabayan, yung nag-iingay ngayon tungkol dyan sa COMELEC. Itong si General or Retired General Eliseo Rio, yung membro po ng T-Trio Makabayan. Kilalang kilala ho natin at saka lantaran po ang kanilang ginagawa ng hikayat po sa mga sa mga Pilipino na na kontrahin itong gobyerno natin. At kasama rin doon itong si Retired Colonel Leonardo Odunya Makabayan. Alam mo natin yan, si Odunya, di ba nag-asya po ng hikayat po ng People Power sa last September 21. At saka ito'y sinakyan po ni Glenn Chong at saka ni Hitad Makabayan. Na-interview pa nga niya. Di ba? Kaya nga nag-trigger ngayon itong si Hitad. Kasi yung mga pinaparinggan ngayon ni Browner, kalyado ni Hitad Makabayan. At suportado talaga ni Hitad kasi gusto nilang pabagsakin si PBM. Gusto nilang ma-impeach si PBM sa kanyang pwesto Makabayan. Di ba? In-interview pa nga nila. Pero doon kasi sa vlog ni Maharlika Makabayan, parang papatay malisya siya. Sabi niya, in case kung merong ganyan po ng mga tao, nagpaplano po or ayaw na sa gobyerno natin, well, karapatan daw nila yan. Kasi nakikita nila na hindi na maganda pagkadala ng presidente natin yung gobyerno Makabayan. Nagpalusot, ang sarap isampal sa kanyang mukha Makabayan yung ebidensya, samantalang kilalang kilala niya at sinuportahan niya yung mga gonggong na yon, lalong-lalo na yung isang vlogger na general na hanggang ngayon kumakain pa rin ng tae kay Hitad Makabayan. Sino kayang vlogger na yon na general Makabayan? Di ba? Gonggong talaga eh. Saka ipapakita ko sa inyo yung vlog ni Maharlika para meron tayong ebidensya Makabayan. Baka sabihin ng iba ay gawa-gawa tayo ng istorya dito at wala tayong pinakita dito ng mga ebidensya. So for more details, let's hear this. Pagsasalita itong si Chief of Staff na si Brownie, si Browner actually, sounds like si Brownie, parang aw, aw, aw. Diba? Ito verbatim to. Some of them were former officers of the AFP. At nakausap ko yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, sabi ko sa kanila, sir, sabi niya, you have the right to do that because we are in democracy. But please do not involve the active personnel of the AFP. So sabi niya tapos karugtungan sabi niya, maawa tayo sa ating bansa.
let's give our country the chance to move forward to progress. Sinabi niya mismo yon, galing sa bunganga niya. Okay, galing sa bibig ni Brownie. Brownie na lang pangalan niya, no? Ni Chief of Staff Brownie. Naku, Brownie, may alam ako sa'yo. Magkano kaya? Mamaya. O ayan na naman, magkano kaya makabayan? Kapag hindi pumapanig sa kanilang gusto makabayan, magkano kaya? Parang mabilis sa akin. Maraming nagsasabi sa akin yung makabayan na sabi lang, magkano daw ako? Magkano lang binayad sa akin ni Felisa makabayan? Ang gusto kasi nila na kukontra ako sa gobyerno natin. Ang problema makabayan, si Sir Ivan, loyal na loyal ako sa gobyerno natin. Ako po'y pro-government na vlogger. Bakit naman ako babalik na dito? And aside from that, Marcos supporter si Sir Ivan. Hindi po ako yung mga gunggong, mga kwanggol na mga vlogger na kahit konti man lang na problema, babaliktad kagad. Kasi sila mga piki na mga lista, sila piki dito na mga Marcos supporter at piki na mga Duterte supporter mga kabayan. Yun po sila, nagbabakasakalin sila na makapanguto pa dito ng maraming makabayan. Pero yung mga Marcos supporter, yung mga totoo po na mga lista, mautak ko yung makabayan, marunong ko yan mag-analisa. Alam nyo, sa hindi pa ito nakakaalam, kapag mayroong mali si Sir Ivan at hindi na nagustuhan aking sinasabi dito, magko-comment sa akin makabayan. Yung mga solid viewers ko, totoo lang, marami silang sasabihin sa akin na ganito lang sasabihin natin, saka they are protecting me para hindi daw magka-problema ang channel natin. Palagi silang nag-advise o nagbibigay ng advice kay Sir Ivan. Kasi alam nyo, ang sarap talaga mang-asar dito makabayan. Kung hindi ko lang dito pinapahalagan po yung mga seniors natin, kung hindi ko lang dito pinapahalagan po yung mga viewers ko, makikita mo talaga kung gaano ako mangbuljak mga kabayan. Kung ano ako doon sa Twitter, iba dito sa vlog po si Sir Ivan. Kasi nga, inaalala ko aking mga seniors na mga supporter. Inaalala ko dito yung aking mga viewers mga kabayan. So, dapat merong limit si Sir Ivan. Kahit nang asar tayo dito, nang kukorek tayo dito ng mga mistakes or mga fake news ng ibang mga vlogger, pero may limit si Sir Ivan. Naintindihan niyo ba? Kasi masarap talaga pang budyak mga kabayan. Katulad sa mga sinasabi dito ni Hitad. Parang ang pangit pakinggan na tinatawag mong aso, yung tao, general yung makabayan, tinatawag mo na aso, pati nga si PBM, presidente yan, tatawagin mong kuting, pati si F. Elisa, tatawagin mong Lisa Smugs, gunggong talaga, walang respeto. Kahit gaano tayo kagalit sa isang tao, dapat respeto natin base sa kanilang designated po na trabaho makabayan. Di ba? Okay ba? Sa'yo. So, parang gusto ba nilang, ano ba ang pakaramdam ninyo? Gusto nilang takutin yung taong bayan? Ano ba kayo, natutuwa ba kayo na magkakaroon ng ganitong mga klaseng banta? Ano sa tingin nyo? Mag-comment kayo dyan, babasahin ko. So, wala daw ko attempt na niluluto. Wait lang. Napansin ako doon. Tinatanong niya ang kanyang viewers, gusto ba ng mga viewers ni Hitad na mayroong pababanta na ganito? Siyempre, gustong-gusto makaabayan. Gunggong talaga to eh. Siyempre siya, isa si Hitad sa nanghihikayat po na mga ganyan na, di ba, ipapatanggal si BBM sa kanyang pwesto. Ngayon, tatanungin niya ang kanyang mga viewers. Gunggong talaga to. Parang, ang style kasi ni Hitad makaabayan, gagamitin niya yung feelings ng kanyang mga viewers. Napansin ba natin? Kaya nga marami siyang nauto dito kasi ginagamit po yung kahinaan ng kanyang viewers, ginagamit niya yung gusto ng kanyang viewers na siyempre ang iba mga anti-Marcos na, marami ng mga pinklawan, mga dilawan kasi nga ang kanyang viewers makabayan nag-mix na kasi parang mekos-mekos na insan. Kilala niyo yung vlogger na yun na mekos-mekos? Ang kanyang mga followers ay nag-mekos-mekos na makabayan. Nandiyan mga pinklawan, dilawan, mga anti-Marcos, mga rabid ng mga DDS. Siyempre, isa lang mong pag-isip niyan, ang isang plano lang, mayroon silang isang plano, patalsikin sa peso itong si PBM. 'Di ba? Bakit niya tatanungin pa? Gunggong talaga eh. Patuloy natin. Sinabi ni Anyo at ni Browner o ni Bronner, si Brownie na lang kasi parang maganda pakinggan yung totoy, di ba? Tinutotoy mo ang Brownie. Anyway, sabi ni Anyo, misquoted lang daw yung lumabas sa balita. Misquoted. At sabi naman ni Romeo Bronner ng AFP, okay, ng chief ng AFP, ay out of context. Okay? So parang out of context, iba yung ibinalita ng mga media o iba ang naintindihan ng nakarinig. That's impossible, right? Unang-una, mismo sinabi niya, for sure nanonood nyo na sinasabi niya na merong
pagbabanta. Kasi ba naman di kayo promotor ng fake news? Diba? Hindi nyo ba naririnig yung sarili mo? Hindi nyo ba naririnig, General Anyo, yung sinabi ng kabaro mo? Balikan mo yung kanyang speech. Binalikan ko nga ang kanyang speech, Hitad. Tingnan nyo, magkaiba po yung destabilization effort versus sa destabilization plot, yung pagbabanta ng makabayan. Magkaiba naman kasi yun. Bakit ayaw niya i-explain sa kanyang viewers na ganun kasi ang pag-explain or ang ibig sabihin ni Browner. Kaya sinabi niya na misquote po ang kanyang sinabi makabayan. Ayaw niya i-explain kasi gusto niya na magstay lang dyan. Gusto nang magstay po ang kanyang viewers na galit or magalit dito kay Browner at ipinalabas niya, naglabas ng fake news itong si Browner. Ayaw niyang makabayan i-explain na ganun. Hindi ko alam tong si Marlicam. Parang merong tinira talaga eh. Parang hindi kayo nagpapakalat ng fake news. Pero kayo mismo, sinusuri namin, huling-huli, and malinaw pa sa sikat ng araw, na kayo yung mga sinungaling. So maawa ka sa ating bansa, sabi ni Browner. Maawa tayo pala sa ating bansa, talking to the men in uniform. So kung meron talagang nag-aaklas, I think isa sa reason kaya gagawin nila kasi naaawa sila sa bansa. Bakit sila naaawa? Dahil sa ginagawa ni Kuting at ni Lisa, at alam mo mismo, General Browner, na ikaw ay sobrang sip-sip kay Lisa Ahas Araneta Smugs kasi may negosyo ka rin sa AFP, di ba? At ayon sa ating napag-alamang mga ahas na gumagapang dyan sa AFP mismo, okay, kasabwat mo. Grabe naman, lahat may maahas itong si Marlica. Hindi kasi siya yung ahas mga kaabayan. According to my puting ahas dyan sa AFP, according to my puting ahas dyan sa Malacanang, lahat na may ahas mga kaabayan. Parang ganun niya kakilala ang lahat ng mga opisyal dyan sa gobyerno natin. Parang kilala niya lahat mga kaabayan, yung background, asa yung ginagawa daily mga kaabayan, pati yung mga business kilala niya. Parang napaka-imposible talaga eh. Hindi ko maniniwala mga kaabayan. I think ito gawa-gawa lang to ni Hitan talaga, yung puting ahas niya. At merong nagsabi sa atin, wala daw ako sa kalingkingan nito ni Hitad mga kabayan kasi si Hitad daw, meron siyang connection dyan sa Malacanang. Meron daw nagbibigay sa kanya ng informations from Malacanang. Lahat daw ng ahensya, meron daw nagbibigay kay Hitad mga kabayan. Siya siguro ang hindi niya alam. Alam niyo po kung sino ang nagbibigay ng informations kay Hitad? Si Atty. Beck Rodriguez, si Chururot, itong si Pibos Conanan, itong si Madam Ellie, si Maui, itong si Princess Maui Makabayan, isa rin po siya sa nagbibigay po ng informations at yung owner ng political witch boy. Ako pa, pagsabihan wala kong alam, grabe naman. Nireses ko na po yan si Hitad. Talagang sinabayan ko na si Hitad noon pa mga kabayan. Alam na alam ko na ang kanyang galawan kasi idol ko si Hitad noon mga kabayan. Once magiging idol natin ang isang tao, siyempre yung mga style na ginagaya natin, siya kumukuha itong mga informations, ito na lang, pansinin nyo para meron akong ebidensya. Puntahan nyo yung Facebook account ni Peebles Conanan o yung Peebles Talakira Makabayan. Kapag may makita kayo doon ng mga post ni Peebles, na mga post niya, yan rin po ang i-vlog ni Hitad. Sure yan. Tsaka balikan nyo si Sir Ivan kung di ba totoo ang sinasabi dito. Di ba? So okay, patuloy natin. Ashguard. Yung pinakita natin na si Ashguard, mga palangga, siya yung intel firm na binabayaran ni Lisa Ahas Araneta Smugs na manggipit ng not only Maharlika, di ba? Kung nakafollow kayo sa akin, si Ashguard, intel firm, ayan ang kasabwat ni Lisa Smugs na mag-wiretap, mag-hack sa mga government sites. Di ba? Na-report na natin yan. Gonggong na report pero iniba niya makabayan. Alam niyo ba yung Ashguards, yung bagong agency makabayan sa connected dito sa mga cybercrime unit? Sila po nagbabantay dito sa mga terorista bang tawag? Basta mga salot ng lipon makabayan na may plano dito na manghack po sa gobyerno natin. Manggugulo diyan sa Pilipinas. At saka meron na nga sinasabi nila na parang sleeper cells makabayan. Narinig na ba natin yung sleeper cells? Yang pong Ashguards, sila po dito ang nagkukontra makabayan. Aside po dito sa cybercrime
unit kasi sila parang kasama sila mga kabayan, pa isang group na sila, inisa na sila dito ng gobyerno natin. At saka yan po ang tawag, ang Ashguards. Itong si Tad, hindi kasi niya in-explain kung ano ang gamit ng Ashguard mga kabayan. Sabi niya, kalyado daw ni Felisa. Yan pong grupo na yan daw ang mga wiretap do sa mga membro or sa mga gobyerno natin. Which is yung wiretap, bawal na bawal ho yan sa batas natin mga kabayan. Hindi ako maniniwala na itong si Felisa ay mangwa-wiretap yung mga kabayan. Malilintikan siya sa mamayang Pilipino kapag mapatunayan si Felisa ay mangwa-wiretap. Totoo yan mga kabayan. Ipagpatuloy natin. So kung totoong meron, edi kung titignan natin sa sinasabi mo, Mr. General Bronner, maawa tayo sa ating bansa. So may reason kung bakit sila gustong mag-alsa. Kung gusto nila na magkaroon ng tsansa ang taong bayan, di ba? Para mag-move forward from the bad governance of Lisa Araneta, Ahas Mugs, na kasabwat mo rin at sobrang kiss-ass ka, o maybe kiss-kipay ka sa kanya. Alam naman yan ng mga kabaro mo. Ano, gusto mo bang tarantahin ang taong bayan? Kaya on your first statement, sinasabi mong may nag-aaklas or something. Ayaw namin na magkagulo, ayaw namin ng madugo. Okay? Ang gusto namin tahimik. Ay gusto pala ng tahimik mga kabayan, bakit siya nanggugulo lagi, di ba araw-araw naglalabas siya dito ng mga fake news at pinapagulo niya yung Pilipinas. Totoo naman talaga, ayaw nila pala ng ganyan, gusto lang peaceful. Di wag ka sila magsalita mga kabayan, wag na siyang manira dito, di ba magkaroon tayo ng peaceful, di ba? Totoo naman yan, correct ba si Sir Ivan? O correct si Sir Ivan? Alam nyo mga star nila, ito kasi mga taong tumakabayan, kapag hindi kasi sasang-ayon sa kanilang mga plano or gusto lang mangyari dito, tatawagin nila na bayaran ka agad. Totoo naman yan. Si Sir Ivan, ilang beses na ako or halos araw-araw sinabihan na bayaran daw si Sir Ivan kasi hindi ako sumang-ayon po sa mga gusto nila ng mga vlogger. Kinokorek lang po natin ang mga fake news sa ibang mga vlogger. Hindi naman paninira yan. Ito naintindihan naman natin. So before tayo mag-jump po sa next topic, mamaya makabayan, ito ang pinaka-delikado talaga na mangyari sa Pilipinas kapag ito mangyari. Anyways, i-shout out natin ang ating mga channel members. Munti ka nang makalimutan makabayan, i-shoutouts. Hi to all the channel members, sila si Ma'am Ryan, Cosmo Defender, Pusong Inami, Osis Queen, Fizz Calante, Russell Terrell, B&B Bar, Melgrace Homes, and hi to all the Pendot Likers and Pendot Warriors. Isara po natin si Ma'am Tess Howgate, Sinagpulo, Roblen, Raul Balyarta, Marian Shoko, Maiti Baisa, Maria Midasiplon, Lemuel Pasco, Jelen Quezon, hi to Arcel Givero, Marcos Hernandez, Leonardo Asteliero, hi to Leonardo Manansala, Teresita Tumalawan, nandiyan po si Ma'am Ryan from Virginia, USA. Shoutout daw kay Ma'am Carclia, Sensitive Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Ma'am Self, Ma'am Lentek, Mami Chacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords Family. Hi to Ma'am Rose Gibara, Bing Ong, Paul Lamberti, Bergie Unggang, Estrella Centino, Angelita Holusanger, Romana Villapando, Sally Channel. Nandiyan po si Bridgie na nandyan sa Cebu. Hi to Wilfredo Olayao. Shoutout daw sa mga membro ng Sovereign God Christian Church sa pangunguna ni Pastora Rebecca M. Olayao. And of course, hi also kay Ma'am Evelyn Garcia and Neodelina Nakwa na nandyan sa Makati. Okay mga kabayan, ipapakita ko sa inyo yung tungkol dito sa plano na batas na inihain dito ni Risa Hontiveros mga kabayan, na kung saan itong pangalan po tungkol sa Human Rights Defenders Bill. Narinig na ba natin? Ito'y napaka-delikado mga kabayan. Yan po'y maka-NPA mga kabayan. Kapag pumasa ang batas na yan, mag-advantage dito yung NPA. Which means ang plano ni Risa Hontiveros, planong patalsikin si PB mga kabayan. At para maintindihan pa natin, let's watch this! Sa panayam ng SMNI News kay Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict 6, spokesperson Prosecutor Flosimer Chris Gonzalez, sinabi nito na ang panukalang batas na isinusulong ngayon ni Senator Risa Hontiveros sa Senado na Human Rights Defenders Bill ay dapat tawaging CPP-NPA-NDF Protection Bill. Kung ilalagay natin yung tunay na layunin ng bill ni Senator Hontiveros, ito yung
CPP and DFNP Protection Bill. Anya, ang nasabing panukala ay unconstitutional at di dapat suportahan ng mga mambabatas dahil naglalayon itong protektahan ang interes ng CPP, NPA, NDF. At ang sabi doon sa legal opinion ng LCC natin is this proposed bill is unconstitutional. So I stand by the opinion of the Legal Cooperation Cluster that this bill is unconstitutional, and therefore being unconstitutional, our lawmakers should not support it and must not support it. Dagdag pa ng tagapagsalita ng RTFL CAC-6, ang Senate Bill No. 2447 o ang Human Rights Defenders Bill ay sumasalungat sa mga umiiral na batas tulad ng Anti-Terrorism Act, Anti-Money Laundering Law, at Terrorism Financing Prevention and Suppression Act. At kung maipapasama nito bilang batas, saad ng dating kadre, maaaring ikasisira ito ng gobyerno laban sa mga komunistang grupo. Kung na-railroad ito sa 19 Congress. Kasi kung na-railroad ito na pinagbutuhan, yes, okay na yan, go na yan. Kung na-railroad ito at baka ma-railroad sa Senado, delikado ito kung hindi tayo magsalita. Nananawagan naman ang dating kadre sa mga senador na batikusin ang iminumungkahing batas sa Senado. At nananawagan tayo kina Senator Bato de la Rosa, Senate President Vic Soberi, Senator Bongo, Senator Tolentino, Senator Amy Marcos at Robin iba pang Padilla. Senator Robin Padilla. Oo. Please, you speak up, senators. Patikusin ninyo ito bago po natin pugutan ng ulo ang ating sariling pamahalaan. Dahil sa kalukuhan, nonsense at mga illegal at walang kahihiyang ginagawang maniobra nito ng CPP, NPA, NDF at nila Risa Hontiveros at mga kaalyado nila sa Senado. Sa kabila nito, hinihimok ng RTFL CAC-6 ang Senado na bantayan ang ipinapanukalang batas ng mga makakaliwang grupo. Kanilang inaayos ngayon yung Human Rights Defenders Bill. Ang tatamaan talaga nito ay Marcos, hindi mga Duterte. Kung titingnan natin, nag-aanda sila ng baka makakabalik sa kapangyarihan si former President Duterte. O kahit hindi siya uupo ng isang posisyon, pero magkakaroon ng impluensya. Yun yung sinasabi natin na magkakaroon ng yung unification ng Marcos Group at ng Duterte Group para i-continue yung mga programa na makakatulong sa bayan. Magiging malakas ito kung ang dalawang grupo o tinatawag natin na dominant political groups sa ating bansa ngayon ay magkakatulungan. Correct. At yun yung ayaw ng CPP. Kaya yun yung target nila na buwagin yung magiging magandang relasyon ng dalawang dominant political groups. Sabi nga namin dyan, polarization o pitting one group, one ruling class against the other. Yun yung taktika na ginagamit nila. Okay, ang tawag dyan, Miss Ina, splitting the ranks of the consolidated forces of political forces ng gobyerno and narrowing down the target so that you can make and take out and isolate the most important element that holds into the political alliance. And at this moment, ang pinaka-importanting elemento na threat sa CPP, NPA, NDF ay ang Duterte political faction na siyang nagbibigay ng malakas na leadership support sa BBM government. Kapag na-take out ito, magiging lampa ang tingin ng CPP, NPA, NDF, ulitin ko. Magiging lampa ang tingin nila sa Marcos Jr. administration sapagkat mawawala ang may malakas na paninindigan at boses na talagang nag-draw the line at categorically lumalaban sa CPP, NPA, NDF. Dapat ma-recognize yan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dapat ma-recognize din yan ng mga political alliances inside our government system. And one way to distract that alliance is to put on the table itong pang-distract at pangbulabog na Human Rights Protection and Defenders Bill as a form of creating polarizing issue among the different political alliances and alignment right now in the government.
So yan po ang information tungkol dito sa Human Rights Defender Bill, mga kabayan. So delikado ho yan. Kapag pumasa po yung bill na yan ay inihain po ni Rizal Ontiveros, mamiligro talaga ang pamumuno po ni BBM or baka matanggal siya sa pwesto, mga kabayan. Kasi kitang-kita naman natin yung kanilang ang kanilang plano dito. Gusto lang tanggalin po sa pwesto si PBBM, mga kabayan. So itong si Rizal Ontiveros, siya yung pakana ngayon na gustong patasikin sa pwesto si PBBM, mga kabayan. Itong si Rizal Ontiveros, salot ng lipunan talaga to eh. So anyways, yan po yung manangkalap ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Isa naman natin, nandyan po kasama natin si Ma'am Mary Jane Tan. Biyahe ni AJTV from South Korea. Angelina Arcelia na nandyan sa Toronto, Canada. Hi to Ma'am Nora Martin, Tonevella, Alicia Gruninvom Bonda. Hi to MDS FIG or Marcos Duterte Group from Edmonton, Canada. And hi to Ma'am Emmy Joaquin. Okay, mga kabayan, so dito na tayo sa ating questions for the day. Okay, siya nga pala, mga kabayan, meron po tayong format. Sa mga bagong pasok dito, kapag sasagot tayo sa ating palaro, sa ating questions, dapat mayroong format. Ganito, mga kabayan, okay? So, ang iba kasi, dito lang po sa ilang answer, mga kabayan. So, please, sundin natin ang format na yan. Okay, ito na po ating question for the day. Ano ang pangalan ng bill na inihain ni Rizal Ontiveros para mapatalsik sa pwesto si PBBM? Ulitin natin, ano ang pangalan ng bill na inihain po ng salot ng lipunan na si Ontiveros para patalsikin sa pwesto si PBBM? Please comment down below. At saka paunahan tayo, mga kabayan, okay? Again, thank you so much sa lahat. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo po kami ng lakas na huwag gumanti ng masama sa masama, kundi maging mapagpasensya kami at mas umasa sa katarungan mo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. So maraming salamat, mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang masa.